And we're back. So, mag-isa lang ako ngayon sa Dalubasang Buraot Corner. Ayan. So, nasa highway ako. So, medyo maingay pa. So, nandito ako ngayon nasa labas. Magre-reaction video lang ako. Kasi alam niyo naman yung corner ko, pag Mondays or Tuesday, meron akong commentary. So, ayan. So, anyway, yung mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking group chat, message nyo kami sa aming Facebook page. Tumawag kayo, tapos pag nakausap nyo kami, kailangan makausap nyo kami para alam nyo legit po yun. Tapos sumama na ho kayo sa aming group chat. Alam ko, marami naman po masaya. Anyway, ano ba mga issue last week? Well, yung unang issue, yung unang-una yung photo finish ni Reyna Margareta saka ni Best Shot. Issue yun di ba? Issue yun. So, kaya doon sa akin, kung ano take ko, well, ano kasi, is closer than you think it is, di ba? Kaya nga, tingin ko, yung Reyna Margareta, call na ng judges yan di ba? Kasi hindi na pwede sasabihin mo camera angle. Sa camera angle, malaki lamang ni Reyna Margareta sa camera angle. So maybe kung may reklamo nga kayo sa camera angle, baka PJC, baka pwede naman i-move nyo ng 2 to 3 inches yung inyong camera para yung optical illusion na, kasi pag sa harap ka talagang kumuha pag sa harap ka kumuha, lamang yung labas yan, hindi pantayan, di ba? Pag sa likod ka po kumuha, ganun din. So maybe mag-move lang kayo mga maybe about 3 inches kasi nandun nakakatalo ang photo finish so pag-aralan nyo, baka pwede pa kayo mag-move ng about 3 inches yung camera para maging mas accurate. Kung yun lang ang problema. Pero ang tingin ko problema doon judgment call. Kasi syempre, ano yan naka magnifying glass diba? So, yun ang pagkal ng magnifying glass, yun, judges call. Judges call. It could have gone both ways. Tingin ko, baka nga pwedeng pang death hit kung sakali. Pero, it is what it is. So anyway, hindi naman yan yung matinding issue Matinding issue ay yung kay Attorney Winona. So si Attorney Winona naman, ang kaso naman nun, hindi nag-interest manalo, nag-interest manloko. So nakita nyo naman, antimano sa alis, ang bilis ng kabayo, ganun lang. Ang mabigat mga nun, yung kabayo ang na penalty. Sabi nung kabayo, putang ina nyo, ano ba nakinalaman ko sa mga kaulangan nyo? Muntik na nga mabali ang leg ko dito putang ina. Nakita nyo naman, kulang lang, tumalong sa balya si Saddam di ba? Yun ang problema dun talagang ang panghinong pagkabiyahe nila doon. Actually, ang dami naman parating biyahe di ba? Ako, pwede na nga ako magpangalan ng mga alam nyo nagbabiyahe di ba? Let's say, si Tito Eddie, pag nagbiyahe yan, in good taste talaga. Ikaw comment mo si Tito Eddie kasi si Tito Eddie, kailangan mo malaman paglabas ng kabahan niya. Hindi nakakasakit. Yung Siling Labuyo, natalo si Benhar. Although, hindi yun biyahe. Pero si Mayor Benhar, si SILG, natalo si Siling Labuyo. Pero okay lang matalo yung Yamado. Pero pag natalo, gaya ni Attorney Winona, papanghe. So tatanungin ngayon natin, ano ba ang punot dulo ng problema? Di ba? May-ari ba? Yung trainer ba? Hinete ba? O tingin nyo dahil sa pamumunuan ng komisyon na nagre-regulate ng license, di ba? Sabi nila may kinalaman din kasi yung pagiging mabait masyado ni Chairman Relly. So wala na siyang leadership. Ano siya Ang sabi ng iba, Chairman Relly, allegedly, compromised na siya sa mga tao na kaibigan niya. So hindi na siya pwedeng, kasi nung tinawagan ko si Chairman Relly nung nakaraan yung tukol kay Amon Raquel, kung paano nakakasakay si Amon Raquel, nakadalawang suspension na. Diba? Tapos sa apila, anong ginawa niyo sa apila? Diba? Sinuspend niyo ba? Diba? Dapat answerable kayo. Sa totoo lang,
Miski na araw-araw, linggo-linggo ako magbunganga dito, kung hindi ko naman ididemanda sa ombudsman si Chairman Relly or hindi ko hingin yung resignation niya, walang saysay. Diba? All talk, no action, NATO. Hindi pa pwede yun. Kailangan aksyonan. Although sabi ng mga abogado, pag sumulat ka sa komisyon at may tinanong ka dyan, kailangan nila sagutin ng komisyon yung query mo dahil under sa ARTA law, yung anti-red tape. Diba, pag sumulat kami sa komisyon, sasagutin niya yan. Una-una, yung blue book ngayon hindi na sinusunod. Wala nang rules eh. So, alam mo, culpable si Chairman Relly sa pagiging violator. Kasi the relation of the relation of duty daw yan, neglect. Sabi nila kasi nga wala na siyang leadership, so gusto man natin gawing international ang karera, nangarap tayo, pero dadalhin pa natin, hindi ba tayo nakakaya sa international kung baboy ang karera tapos dadalhin mo dyan? Sirang-sira na Pilipinas, dadalhin mo pa yung ganito klase ng brand ng pagbabiyahe. Hindi naman sa Amerika, pagdating ng last 600 meters, lintik yung saliyahan talaga. Kahit saang bansa, grabe saliyahan dito, grabe hatakan. So, sino ba talaga may kasalanan? Yung pamunuan ba? Kasi wala namang problema na magbiyahe ang may-ari, ang trainer o ang hinete. Pero once na hinuli mo yan, magiging deterrent na yan. Pag pininalize mo yan, sabihin, pag may ginawa kang aksyon, kasi bilang may-ari, karapatan nila gawin kung ano gusto nila gawin sa kabayo nila. Diba? Pero siyempre, pag yan hinuli mo, penalty mo, hindi yung kabayo, ano ba naman yung penalty ng kabayo, si Atty. Winona? Sasabihin nyo, uncontrollable, pagbibisius lang yun. Lukuhan eh. Diba? So, ewan ko, kung may susunod sa akin sa panawagan na pag hindi na ayos ni chairman to, mag-resign na siya. Diba? Mag-resign. Kasi sumobra na siyang pait na wala nang, yung papalit sa kanya, kawawa, kasi wala nang batas na sinunod dito. Only in the Philippines. Diba? May nagreklamo, sasali sa Triple Crown. Sa sobrang nervyoso sa reklamo, pinayagan tumakbo po. Okay lang naman eh. Pero rules are rules eh, di ba? Sabi nga nyo, how you bend the law, di ba? So, kanya-kanya tayong pananaw. Di ba? Wala tayong pasagan ng trip dito. Ang sa akin lang, ito lang po. Simple. Napagbigyan na ni Chairman Relly lahat ng horse owner. Sabihin, naging mabuti si Chairman Relly, yung mga incentives na binibigyan niyang premium para sa owners. Bawi ako sa iyo, Chairman. Diba? Totoo, I will give credit where credit is due. Napagbigyan niya yung mga horse owner. Pangalawa, yung mga trainer, saan ka makakita, tumakbo lang, may 2,500, 5,000. Napagbigyan na rin naman ng mga trainer. Ang mga hinete, kung ano gusto ng hinete, tanggalin si steward na ganito, ganyan. Nagagawa na rin ng hinete ang gusto nila, lumaki pa premyo. Pero kailan nyo kami iintindihin, kami mga mananaya? Napagbigyan nyo rin buong industriya, pero diba? Nakalimutan mo kami. Nakalimutan nyo rin yung mga SOTA. Diba? Yung paulit-ulit ko sinabi na ano na ba nangyari dyan sa intik na drug testing na yan? Ilang taon mo na pinagmamalaki yan, Chairman, yung drug testing mo. May nangyari ba? In 3 years time, anong resibo mapapakita mo? Kasi kung hindi, malversation po yan. Diba? Hindi ginamit ng tama. Ang pinakamalaking linabas na budget sa kasaysayan ng Philippine Racing Commission ay pagbili ng drug testing machine na yan. North of 8 figures yan. 8 figures ang ginastos dyan. May resibo yan, may bidding naman yan. Pero ano nangyari dyan sa drug testing na yan? Malversation pa yan ng pondo ng taong bayan. Malversation, maliwanag po yan. 3 taon na po, wala pa rin pong silbi. Yan drug testing na yan. Isipin nyo kung yung pera na yon binigay nyo sa mga SOTA, sa mga helper, sa maliliit na tao ng industriya,
paano through PhilHealth, through incentives, through a foundation na para may pera ang mga SOTA, ang mga helper ng hinete, yung mga maliliit na tao ng industriya, mga helper. May narating yung more than 10 million na ginastos nyo dyan. Pondo ng PhilRACOM. Huwag silang magmaang-maangan dyan. Diba? Pati silang larawan ng walang kamalay-malay. Lintik na yan. For example, Atty. Winona, nagtuturuan. Real talk tayo. Tuturo nung trainer. Lahat yan kaibigan ko. Boss Hector, kaibigan ko yan. Si Jolo, napakabait sa akin yan. Dahil lalo na kay Jeff, di ba? Hindi ko pwedeng try si Jolo. Di ba? Si Saddam, naging hinete ko na rin yan. Ang realidad, nagtuturuan eh. Di ba? Lahat sila larawan ng walang kamalay-malay. Di ba? Sa totoo, in fairness, no offense kay Boss Hector, kung kayo man ang natira ko ngayong araw na to, di ba? Pero notorious kayo sa pagbabiyahe eh. Di ba? Sa mga kabayo ni Jolo, mas piyahero si Boss Hector kaysa kay Boss Willie. Although hindi magbiyahe si Boss Willie, pero ito talaga, week in, week out, si Ginger Cat, sila Atty. Winona, karapatan nila yon. Walang fault dyan ang may-ari. Di ba, maaaring wala rin fault ang trainer. Di ba, larawan ng walang kamalay-malay eh. Na hindi, nagagalit pa daw dahil binaboy ni Saddam. Oh. Pero balang araw, sasakay ulit si Saddam dyan. 100% sasakay pa rin si Saddam dyan. Nagalit, pero sasakay. Ang realidad, ang may kasalanan, yung mga hindi nag-implement ng rules. Ito ngayon ang problema, guys. Ito problema, guys, ha. Natatakot na magsuspende ang PJC. Di ba? PJC ba nung nakaraan? O PJC natatakot na dahil may standing warning na si Yumol na magre-reklamo ngayon ang mga jockeys, magwewelga pag hindi tumigil na magsuspindi yan yung Stewart Yumol yan. Open secret sa karera yan. O, ang tanong ko ngayon sa inyo, Jockeys Association sa pamumuno ni Claro Espare, na proteksyonan mo nga, although obligasyon mo nga tama yung mga hinete mo, pangalagaan. Pero paano mo ipupulis sa rango mo? Paano mo ipupulis? May ginawang kalokohan. Dapat bang, hindi ba dapat isuspindi yan? Yung mga, masisira kayo, yung mga spoiled na egg. Di ba? Pinagpoproteksyon na natin to. Pero ano nangyari? In fairness niya sa PJC, si Garganta, although hindi nagsiserve na suspension ng yung Legat, hindi nagsiserve na suspension, sinuspended ng 2 beses pending appeal. So isabihin, kabayo ni Boss Elmer, Malibobel, sinuspended nila yan si Garganta. Pero ano ang nangyayari ngayon? Yung rule na bulok na hindi siserve ng hinete ang suspension hanggang appeal, wala na nasuspending hinete. Only kay Chairman Relly, kaya nga masamang president. Sumobrang bait, lahat pinagbigyan. Wala nang moral ascendancy. Compromise na siya eh. Di ba, hindi ko alam. Sabi ko nga sa inyo, may mga balita ako sa mga from here to there and there to here. O alam niyo na yun, mga pass-breakan, di ba? May balitang ganon. Hindi naman wala namang ebidensya. Pero kung totoo man yun, compromise na. Lahat pagbibigyan. Boss James Trabano, hindi din natin alam kung sino ang may kasalanan. Boss James ba na napakabuting tao? O si Michael Royal na sinasabi nilang dumidiskarte. Pero at the end of the day, ano kasalanan nila? Hindi naman sila nahuhuli. They always get away with murder. Ang kawawa, yung mga maliliit na mananaya na nahuhuli sa kongkuran. Walang kalaban-laban ng pera, hindi man lang ginagalawan, nasa likod, tumakbo si Amor may Amor. Dikit kay Queen Gabi, pagtakbo ulit, bugaw. It's only in the Philippines. Kaya paano tayo magiging international? Sipin mo, nag-international tayo, ang gumagawa si Tekol ng 20-30 milyones, hindi nyo na tayo binigyan ng pagkakataon umasenso. Nasanay na tayo na kainin mo to, bawal ang iyakin. Ito lang ganun, iyakin yung mga taong lumalapit sa akin. Ang problema, pwede bang maging iyakin na lang o kailangan gumawa tayo ng aksyon? Diba?
Ano na yan eh, pababa na alam ko si chairman this year eh, December. Hindi ko alam kung naghahanap na ng dama yan, pero dapat maging accountable lahat. Di ba? Ewan ko kung hihingi pa siya ng extension, baka kapit ako, hindi na para umalis kasi nga baka madagdagan ng mga ano daw, mga bagay-bagay. Pero mahal ko yan si chairman. Hiwalay po ang pagbablog ko ho dito dahil may tao po akong nirepresenta ngayon, yung mga kasama ko sa group chat, at hiwalay din yung pagkakaibigan. Lahat po yan, may respeto po ako. Kaya hindi ko naman, kaya nga, pag may kalabisan po ako, humihingi po ako ng pasensya kay la chairman. Pero, ang problema kasi po talaga, leadership. Lead by example. Di ba? Hindi matatakot ang mga hinete gumawa ng kalokohan eh. Bakit? May appeal. Nasuspindi na, nakatakbo pa. Bakit? Wala, malakas si Boss James kay chairman. Ewan ko kung ano nangyari kay RM Raquel. Hindi ko alam kung ano nangyari dyan. Kay Amon, di ba? Kung tinuluyan nila yan. Pero kung yan, nakadalawang suspension at linip pa nila, kapal-kapal na mga mukha nila, lintik sila. May mga araw din sila. So ako, totoo yan. Di ba? Biyahero, problema, you get away with murder. So habang nakakawala kayo, di ba? Ganun talaga. So, nabigay nyo na sa horse owner, chairman. Nabigay nyo na lahat ng sarap sa trainer. Nabigay nyo na lahat ng sarap sa hinete. Kami naman sa mga mananaya, bigyan nyo naman din kami ng konti sarap bago kayo umalis. Pakita nyo na may bayag kayo. Na hindi lang kayo masyadong mabait. At sila lang pinagbibigyan nyo, kami maliliit, pagbigyan nyo rin kami. Mga buraot na mananaya, pagbigyan nyo kami. Kasi ang kapal na po ng mga mukha nyo. Kawawa po ang papalit sa inyo dyan kung yan at yan din ang magiging paluntuntunan. Bakit ka mo kawawa? Sasabihin, pinagbigyan ng panahon ni chairman yung tumakbo yung ganyan. May president. Nababoy na ang batas. It is high time for us to make a new rule book. Kasi nga nababoy na masyado ang rule book. Wala nang rule book eh. Wala na. Sobra na ang palalapastangan nyo sa aming mga maliliit. Dahil sistema, dahil tapat-tapat daw lang yan, napabor, dispabor. Pero kailangan man tanggapin parate. Kailangan nyo ba kaming pakainin ng mapait parate? Di ba mahiya naman kayo? Kayo naman mga ibang horse owner, karapatan nyo yan. Karapatan nyo yan, yung mga trainer, karapatan nyo yan. Kasi masarap ang feeling na kinakapakatan kayo. Ang pinakamasarap na feeling yung nakakapanloko ng kapwa. Alam ko yan tarantado po ako. Di ba? Kaya sasabihin nila sa akin na walang alam yung trainer ni Atty. Winona na galit na galit. Ano yan, hindi ko masabi sa kanila, papunta pa lang yan kayo, pabalik na po ako, nakabalik na nga po ako, hindi na nga po ako nakaalis eh. Yan. Yan ang larawan ng walang kamalay-malay. Ganun pa man, kaibigan ko lahat dyan. Pero somebody should answer. And chairman, you should start investigating and you should start now. Why? Because masyado na rin po kayong maraming atrocities. Diba? Ano nangyari sa drug testing? Kasi kung nagamit po nyo yan, yung mga Inderal, yung mga tranquilizer, tingin ko, mas gagalaw ang hinete pag hindi tulog. Gagalaw ang hinete pag hindi kasi pag hindi gumalaw ang hinete at hindi nyo sinuspende, there's something wrong. Diba? Ganun din kay pare bilang chair, bilang presidente ng asosasyon. Okay, tama. Pinoproteksyonan mo yung grupo mo, pero dapat may konti kayong kahiyan na ipulis nyo yung rango nyo. Kung masyadong baboy at karapal, mag-isip-isip naman kayo. Di ba? Porque isang grupo kayo, pwede ninyo na pabuyin kami. Pag nag-alboroto kayo at ayaw nyo sumakay, paano na kami? Di ba? So, bigyan nyo naman po ng konting pagtingin ang mga buraot ng karera. Di ba? Hindi namin kailangan ng anything. At saka, personal na opinion ko. Maaaring may iba-ibang opinion, may mga kakanasa akin dito, pero sa mga kakanasa akin, mga buwaka ng ina nyo. Di ba, lintik, tatakutin nyo pa ako, mag-iingay pa kayo kahit saan, anytime, anywhere, laban ako sa inyo. So yun lang po, bigyan nyo na po lang ng konting puwang ang maliliit.
Kung hindi nyo po kayang gawin, wala po kayong rason para sa poder na yan. Ang Philippine Racing Commission ay isang body na magre-regulate ng kareras. Kaya nga nagbibigay ng lisensya, nagbibigay ng ano. Pag hindi mo kayang i-regulate, pag sumobra kayong bait, you have no business running it. Kung wala kayong leadership, kung wala kayong bayad, at kung kayo compromise, bumaba na po kayo. At maraming salamat at God is good all the time. Remember to be good because God is good all the time. Pasensya na po. Nag-iinit lang po ulo ko kasi nasasayang lang po ang laway ko. Wala po nangyayari. So kailangan talaga action na po itong mga bakang inang ito. Maraming salamat po at good afternoon. Bye-bye.